clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. Muling nanindigan ang Pangulo na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa pananakot at pangaharas ng China at Sa totoo lang mga utol ha, wala naman sana magiging ganitong issue o usapin kung etong China ay sumunod sa international law. Diba? Ito'y bunga na ng pagkaganid, ng greed. Diba? Yung pananakop. Kasi hindi na nila teritoryo yung kanilang kinukuha. At ang gusto nila isakupin yung buong South China Sea. Doon pa lang, makikita na natin na talagang ganid sila. Itong China. So, sa senaryo na yon, nakikita yun ng mga leaders ng iba ring bansa. Hindi lang naman tayo yung nagre-reklamo eh. Hindi lang naman tayo yung inaagawan nila ng teritoryo. And kung tayo man lang, kung tayo lang. So makikita talaga ng ibang bansa na parang labis na ang ginagawa ng China o mali na talaga. So talagang normal na marami mag-offer sa atin ng tulong at kasi alam nilang hindi natin kaya yung China eh. Pero yun nga, hanggang doon lang naman yung kaya nila. Pero hanggang saan tayo magtitiis doon sa harassment at pambubuli na ginagawa nila. 'Di ba? Kung wag na nga. Well anyway, inaantay lang naman talaga ng US at ng mga iba pa nating kaalyado magkamali ito eh. Itong China. Nang sa ganon magkaroon sila ng rason na atakihin yung mga yan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ayon sa Malacanang mga utol ay naging matagumpay naman ang pagdalo ng ating presidente si President Bongbong Marcos sa ASEAN Summit na ginanap sa Vientiane, Laos. Laos kumbaga kung tawagin natin. Ito lamang October 6 to October 11. So ito po'y dinaluhan ng mga ASEAN countries including China, mga utol. Siyempre bukod sa mga business sectors na napag-usapan at kung ano-ano pa mga investments, siyempre isa doon na pag-usapan ang tungkol sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ito po yung ating pag-uusapan. Siyempre dito naman tayo nakatuon eh. PBBM ibinahagi sa ASEAN Summit ang panggigipit ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Kumbaga in-address niya yung issue. Okay mga utol, tapos titingnan pa natin yung ibang report tungkol dito. Pakinggan muna natin to mula sa PTV Philippines, okay? Ibinahagi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN East Asia Summit sa Vientiane, Laos ang pang-aabuso ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan ng Pangulo na pananatilihin ng Pilipinas ang presensya sa West Philippine Sea. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla. Sa mismong summit yan mga utol ha? Wala yung talaga walang patumpik-tumpik inilahad ni President Bongbong Marcos. Okay, kung anong ginagawa nitong China. At syempre yung China ay nagsalita rin dyan. Top ng mga leader ng mga bansang dumalo sa ASEAN East Asia Summit sa Vientiane, Laos. Idinitalye ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pang-aabuso ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang sa inilahad ng Pangulo ang tatlong magkakahiwalay na insidente kung saan binusinahan, binomba ng tubig at binangga ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. 70 nautical miles lamang ang layo sa pampang ng Pilipinas kumpara sa 600 nautical miles na layo nito sa mainland China. Naman naman kung gaano kalayo yung inaangkin nila. 70 nautical miles ang layo sa atin. Paano naging kanila yan? Mga utol? At hindi sila sinisiraan sa mga ganong pagpupulong. Hindi sila sinisiraan. Ini-state yung fact yung nangyayari. Ipinapakita lamang kung anong ginagawa nila. Hindi po sila sinisiraan na baka, syempre, sabihin ng iba na kampi sa China, sinisiraan nyo yung China. Hindi po sinisiraan ng China. Yan po, kitang-kita nyo naman. Diba? May mga Pinoy pa na kampi pa sa China. Meron pa nababayaran ng mga politiko natin. Diba? Okay, tuloy muna natin.
Sinabi rin ng Pangulo ang pagtutok ng laser sa eroplano ng Pilipinas at pananakot gamit ang barkong pandigma ng China. Tiniyak ng Pangulo na gagamitin ng Pilipinas ang lahat ng pagkakataon para maipagbigay alam sa buong mundo ang mga nangyayari sa West Philippine Sea. Tama lang. There are many offers of help. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe we could. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not Dami, no? come if we did not make our position clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. Muling nanindigan ang Pangulo na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa pananakot at pangaharas ng China at Sa totoo lang mga utol ha, wala naman sana magiging ganitong issue o usapin kung etong China ay sumunod sa international law. Diba? Ito'y bunga na ng pagkaganid, ng greed. Diba? Yung pananakop. Kasi hindi na nila teritoryo yung kanilang kinukuha. At ang gusto nila is sakupin yung buong South China Sea. Doon pa lang, makikita na natin na talagang ganid sila. Itong China. So, sa senaryo na yon, nakikita yun ng mga leaders ng iba ring bansa. Hindi lang naman tayo yung nagre-reklamo eh. Hindi lang naman tayo yung inaagawan nila ng teritoryo. And kung tayo man lang, kung tayo lang. So makikita talaga ng ibang bansa na parang labis na ang ginagawa ng China o mali na talaga. So talagang normal na maraming mag-offer sa atin ng tulong at kasi alam nilang hindi natin kaya yung China eh. Pero yun nga, hanggang doon lang naman yung kaya nila pero hanggang saan tayo magtitiis doon sa harassment at pambubuli na ginagawa nila. 'Di ba? Kung wag na nga. Well anyway, inaantay lang naman talaga ng US at ng mga iba pa nating kaalyado magkamali ito eh. Itong China. Nang sa ganon magkaroon sila ng rason na atakihin yung mga yan. 'Di ba? At yun din ang alam kong iniiwasan ng China. O pa-comment din yung opinion. Tuloy muna natin to. Iyak na mananatili ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard. We'll just have to deal with it. Whatever happens, we will maintain that presence. Because it is important to show the world and our people that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining our of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Aminado si Pangulong Marcos na hindi madaling resolbahin ang transboundary problem sa South China Sea. Totoo. Kailangan dito ng multilateralism o sama-samang pagtugon ng mga sangkot na bansa. Tuloy-tuloy ang pagsulong ng Pilipinas para sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Every single day we push for the conclusion of COC. It's much more than frustration because there's danger, there's potential danger there. So that's something we want to avoid. Sa kanyang bilateral meeting kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau, hiniling ng Pangulo ang patuloy na endorso sa G7 ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nice one. Samantala, tiniyak ng Estados Unidos ang suporta sa Pilipinas sa freedom of navigation at overflight sa Indo-Pacific region. Ayan, mga utol ha. Napakalinaw niyan mga utol. Yung mga supporters natin patuloy yung suporta na makukuha ng Pilipinas. Okay? So, pero nakainis kasi dito. Hindi talaga tatantano, hindi talaga titigil yung China sa pag-aangkin itong mga teritoryo na to. Lagi nila sinasabi yan. Kahit na nung sa United Nations na summit, 'di ba? Yun rin yung sinabi nila. Amin yan. Hindi kami naniniwala doon sa arbitration. Hindi para sa amin void yun. Yun ang sinabi ng China mismo. Okay, nilabas ko na yung video na yun, mga utol. Pero so kahit anong debate, kahit anong claim, kahit anong legal rights na meron ng Pilipinas, hindi yung tatanggapin ng China. Kasi sa pag-uutak nitong Chinese government na to, kanila o sila yung may karapatan. Ipinipilit nila yun. Matatapos lamang ito, dalawang pagkakataon, palagay ko, dalawa lang. No?
Pwede. May, siyempre, lagi may in-between. Pero doon sa nakikita ko it's either magbagong isip nitong China at sila tuluyang bitawan ang mga teritoryong inaangkin nila or magkaroon ng gera. Pero meron pa rin tayo, ang option na pinipili pa rin natin ay yung diplomasya. Palagian. Diba mga utol? So, pa-comment din yung opinion at dumako muna tayo dito sa isa pa, no? O, ayan, no? PBBM asserts, Philippines to continue defending sovereign rights in the West Philippine Sea amid China's aggression. So, hindi talaga bibitawan ni President Bongbong Marcos ipaglalaban ang ating soberanya kahit ano pang gawin nitong China. At sana yung susunod na presidente, pagkatapos si President Bongbong Marcos, ganun din ang maging mission. Baka naman, baka biglang bayaran lang ibitawan na yung mga yung susunod, no? Sana naman hindi. Kaya mag-ingat tayo sa pagboto, no? Baka naman biglang kampi pala sa China to, ibenta lahat yung mga di ba? Marami na tayong mga naging presidente nagbenta ng mga ari-arian ng Pilipinas. President Ferdinand R. Marcos Jr. remains steadfast in asserting that the Philippines will continue to defend its sovereignty and rights in the West Philippine Sea, despite China's aggressive actions and acts of coercion in the West Philippine Sea. The Philippines will not back down in the face of China's intimidation. He affirmed the country will maintain its presence in the West Philippine Sea. President Marcos Jr. emphasized he took every opportunity to raise the issue during his interventions at the 44th and 45th ASEAN summits and related meetings. Ayan mga utol talagang diniin yan sinabi yan ni President Bongbong Marcos sa meeting na yan, sa summit. Okay? So, no doubt na yun, no? Handa siyang ilaban yung ating. Intimidate yung ating mga fishermen. Pero napakinggan na natin to. Pero, so sinabi niya talaga yan na sa Asian Summit na ganap sa Laos, sa Laos para sa atin. Anyway, mga utol, pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat, PTV Philippines. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Ay mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.